Hello mabuhay! O kumusta po kayo? Kayo po ba hama kumari kuntigang ay ready na? Sa nalalapit natin pagsalubong sa pagpasok ng bagong taong 2026? Pues, kung ganun po hama kumari kuntigang, eto na. Yung ating pinaka most anticipated at most sought after na episode dito po sa ating channel. Ang mga sinasabing paghanda natin sa pagsalubong nga natin sa bagong taon. At isa po ito, hama kumari kuntigang, na hindi po natin pwedeng kaligtaan kasi ito po'y parte na po ng nakaugalian nating mga Pilipino na hinahanda nga natin sa pagsalubong ng New Year. Yan, syempre kasama po dyan, hama kumari kuntigang, piniprepare po natin sa ating mga sarili. Tayo po syempre yung mga nagsusot ng mga pula, nagsusot ng mga bilog-bilog, mga polka dots, tapos naglalagay tayo ng napakaraming pera sa ating mga bulsa. Tapos yung siyempre yung mga lapyokan, mga pagkain baga. At siyempre hindi po mawawala ito. Yung sinasabing gabay po ng sinasabing mga masuswerting prutas na dapat po nating i-prepare o ihanda para sa pagpasok ng bagong taon. Oh, ready na ba kayo? Pero, for today's video po hama kumari kuntiga, ngayong taon na ito, siyempre sisimplihan lang po natin. Yung i-prepare natin ngayon na, yan nga, yung mga lucky fruits na yan, ngayong New Year. Kasi, nako, medyo marami po ang nag-message sa akin. Kasi, paano ba daw sila na medyo parang wala daw atang budget. At medyo, syempre, yung sinasabi naman po ng mga matatanda natin mga inuno, i-prepare na 12 prutas ng kasaganaan. Yung pong lucky 12 fruits daw po pag New Year. Kailangan ba talagang sundin yun? Pues, nako, ngayon po sisimplahan lang po natin yan. Para tayo po hindi na masyadong gumastos baga. Kasi hindi naman po kailangan yan talaga. Yung mga sinasabing 12 fruits daw pro of New Year. Yung sinasabing fruit basket natin, kumpleto ba daw ba dapat yan ng 12 fruits na nga? Iba't ibang klase. Nako, mabuk, kumpleto nyo ba yan? Ako po, hama kumari kuntigang, sa totoo lang po, personally po, hindi ko po talaga ginagawa yan. Ako po yung nagpe-prepare po ng mga prutas. Kasi katulad last year, talagang kasama ko pa po si Madam X, sama kumari kuntigang, nung naghagilap kami ng iba't ibang mga prutas. Ako, meron pa yung mga peaches, mga mandarin, yung mga lychees, tapos meron pa yung mga pomegranates na yan. Ako, sumayosi, magkano ang pomegranates ngayon? Ako yung nagtanong nung isang araw, sa Binondo pa binibili. 350 ang isang piraso. Isang pirasong pomegranates. Sabi kasi maganda daw yan, meron daw po tayo dapat pomegranates sa ating fruit of basket nga ngayong New Year. Pero, sabi ko, paano yung mga walang budget? O diba? Pues, ganito po. Ngayon po, meron tayo ibibigay sa inyo na isang gabay na pwede nyo pong sundin. Kasi, batid nyo po ba, hama kumari kuntigang, nasa usapin po ng pusoy. Meron po silang sinasabi na 5 elemento o 5 element fruits po na pwede po natin i-prepare lang. Na yan po ang bubuo at kukumpleto sa sinasabing balancing enerhiya na pwede po nating maging panghanda nga po para ma-boost natin yung pagpasok ng kaswertihan sa atin ngayong taon. Ngayong bagong taon, hama kumari kuntiga. Kaya hindi na kailangan yung mga 12 fruits daw, New Year, yung fruit basket yung kukumpleto yung kahit yung mga pakwan buko kasama na, aleche. Na mga hilaw na hilaw na mga chesa, tapos hilaw na mga bayabas. Sinasama talaga nung araw ganun Sabi ko, maghagilap ka na nga ng doon, yung mga, tingnan mo kung may bunga ang star apple, kung may bunga ang yung chesa. Kasi kulang pa binibilang ng lola ko yung basket. Sabi ko, Lola, makakain nyo ba lahat yan? Ngayon po, ganito na lang po, hama kumari kuntigang. Sa paghanda naman po nung sinasabing lucky fruits na yan, yung fruit basket natin, simplihan lang po natin. Yung sinasabi lang pong mga basic na lang po na pwede po nating ihanda dyan. At yung kaya lang po ng budget natin. Kasi di ba nga sabi ngayon, meron pa daw budget na 500 pesos doon sa Noche Buena. Pero iba naman po yung ng Noche Buena doon sa Media Noche. Ang Media Noche ko kasi ay para sa New Year. Yung Noche Buena po sa 24 ng gabi, yung sa Pasko. Di ba? Usually tayo po, naghahanda po tayo. Kami po, personally, ako po, naghahanda talaga ako tuwing Media Noche. Pagka yung December 31, yung pagpasok ng New Year. Pero December 24, yung matutulog lang naman kasi yan Pero hindi ba natin syempre siya memenosen, syempre dapat mag-prepare tayo kasi birthday ni Jesus, di ba? Ang pinaka-importante lang na po dyan sa December 24, yung dispiras po ng Pasko, magsimba tayo. Yung nagsisimbang gabi baga, katulad ngayon, start na nga po ang simbang gabi.
Tapos, kinabukasan Pasko, yun, magsisimba tayo lahat buong pamilya. Yun po importante doon kasi, kumbaga, sineselebrate kasi natin dyan, yung birthday nga po ni Jesus Christ. Yan. Pero yung pinag-uusapan kasi natin dito, yung medianoche na talagang yung bonggahan na, yung pangmalakasan ng mga piniprepare natin na handa dyan. Kasama po ito, ha, mga kumari kung tigang yung mga masuswerteng prutas nga daw na dapat po meron po tayo. Pero yun nga, kung gusto nyo pong kayo naman po talagang maboost nyo yung sinasabing mga positive energy na yan na para tayo makahikayat ng prosperity and abundant at kasaganaan sa buong taon, ganito na lang po ang gagawin natin kasi meron po tayong pwede consider dyan na sinasabing mga elemento, yung 5 elements ng fruits nga na pwede po nating i-consider dyan, i-incorporate natin yan sa paghahanda nga na pagpe-prepare po natin ng ating mga fruit basket na yan. 5 lang naman po yan, yung sinasabing elemento po ng fire, ng earth, wood, tsaka yung metal and yung water. 5 pong elemento yan. At yung bawat elemento yan, may sinisimbolo po yan ng mga prutas. Yan, katulad po ng fire. Kasi ito naman pipinausan lang na po ng mga in-check. Nung araw may wala naman mga ganyan, fire, mga water, mga metal. Wala naman pong ganyan. Pero kung gusto nyo po, syempre, tayo pinaniniwala nga sa mga pungsoy, sundin na lang natin. Ganito na po, basic na lang po. So, ang elemento po ng fire, syempre, yun po ano yan, red po yan, mga red fruits po yan, nandyan po yung mga apple, syempre, mga rambutan, yan, pwede yan. Katulad po ito, meron tayo ditong apple. Ito po, sumisimbolo po ito ng fire elements natin. Yan, oranges po, pwede rin po yan, fire din po yun. Tapos yung mga pula po, mga strawberries, yan, mga cherries, pwede po natin prepare. Kaya lang medyo mahal nga yung mga prutas na yan eh. So isa lang po, pwede naman po kayo mag-prepare lang po ng 2, in pairs lang po. Hindi naman po kailangan na 12 daw, minsan 6 pa nga napakamamahal ng prutas ngayon. Pwede mo kayo mag-prepare lang po ng isang apple, yung red apple, o 2 siguro oranges, 2 apple, pwede na po yun. In pairs lang po, siyempre kung kayo po ilan-ilan lang po sa pamilya, bawa, katulad namin ni Gabi, 2 kami, o wala naman kami masyadong mga bisita. Pero sa bahay po, marami kami doon. Dito po sa bahay namin, dito po, 2 kami ni Gabi. Pero pag New Year po kasi umuwi kami ni Gabi doon sa bahay ng mother ko. Doon kami nag-New Year kasi doon kasi kami kumbaga nagsasalo-salo. Yan, kasi mas masaya kasi pag mas marami. Kaya lang syempre dapat yung mga bahay po ninyo, ipe-prepare nyo rin po yan. Sa mismong bahay po ninyo, diyan kayo magpe-prepare din kayo ng mga pagkain diyan. Huwag yung iwanan na walang laman ng lamesa po ninyo sa New Year. Mag-prepare din kayo dyan ng prutas. Kung ba, pupunta kayo doon sa mga biyanan nyo o sa magulang nyo, doon kayo mag-celebrate ng New Year. Kasi kailangan po, yung bahay nyo, maliwanag din, bukasin ng mga ilaw, yan, buksan nyo rin yung mga bintana, pero syempre, ilalak nyo naman yung mga pinto, baka naman wala namang mga grills yung mga pinto nyo, baka, pinasok na kayo ng mga magnanakaw dyan. Naku po, lalo kayo minalas. Ang importante po, kahit pa paano po, magpe-prepare pa rin po tayo sa hapagkainan natin sa New Year, pa sinasabing yun nga, yung prosperity and abundance, kasaganaan sa buong taon, ma-invite natin. Yan, huwag tayo magpapawala ng mga sinasabing mga pampaswerte na dapat po ipiprepare natin sa bagong taon. Kung hindi po kayo dyan mismo magse-celebrate ng mga New Year dyan sa bahay po ninyo. Pero kami nga po, kasi since dadalawa naman kami ni Gabi ngayon dito, doon kami pupunta sa mother ko, doon sa bahay nila, doon kami magse-celebrate. Pero dito po, may piniprepare din po ako dito ng mga pampaswerte at mga yan, yung mga preparation din natin na hinahanda. Siyempre ako nag-decorate din naman ng bahay na, mga pare ko digang. Dapat to, may time spirit talaga ng New Year, talaga parang bonggahan talaga. Ganon. So, yun po ang fire. Pwede kayo maghanda lang po ng 2 pirasong apple o isang oranges. Pwede na po yun. Yun naman pong earth element naman po, yun po yung mga kulay brown na mga prutas. Pwede po dyan saging. Kaya lang saging kasi pahaba. Ito po, kiwi. Isa po siyang example, kiwi po. 1 piraso o 2 pirasong kiwi lang naman po. 30 pesos ang kiwi. Siguro naman po, afford nyo na po yan, ang kiwi. Kahit 1 piraso lang po, basta't meron lang sa inyo pong mga fruit basket. Tapos, yung element naman po ng wood, yun naman po, yung mga greens. Pwede po yung green apple din, pwede kayo yung mga mangga, green mango, o guava. Pwede din po dyan, kumari kung tigang, ang pinya. Pinya po, ito. Tapos kasi magandang-maganda po ang pinya kasi ang pinya po sinasabi yan talagang sumisimbolo yan ng prosperity and abundance. Kasi ang ibig sabihin po ng pinya, onglay. Ibig sabihin po ng onglay, paparating na ang kasaganaan sa ating buhay. Papasok na sa atin.
Yan. So yun po, pwede po yung earth element, yung wood elements po, yung pong pinya. Isang piraso lang ng pong pinya, pero pwede naman po din kung kahit wala kayong pinya, yun naman po ito. Lukban. Pomelo, pwede naman po ipalit nyo yan. O, so ganun lang po. Isa lang ng piraso para hindi talaga kayo bibili ng sobrang dami. Tapos kasi bibili ka ng napakarami, mabubulok lang naman, hindi naman malalamon lahat. Baka ba kayo dadalo-dalo nga lang dyan, tapos bubulokin nyo lang dyan. Kailangan po, yung bibilhin nyo po, kailangan makonsume nyo siya para hindi talaga siya masayang. So ganun po ha, makumain ito dyan. Tapos, isa pa pong elemento yung metal. Ano naman po yung sumisimbolo po ng metal? Yan, ang puras pwede natin ilang yung mga puti. Yan, metal, syempre, hindi mawawala yan. Ito po, pwede po ang ano dyan, pear. Isang piraso lang pong pear. Pwede kayo maglagay dyan ha, makumari kong tigang ng mga pear. O kaya pwede naman po yung, ano pa ba yung isang, melon. Yan, pwede po dyan. Kung wala kayong pear, pwede naman po yung melon. Yan po, ang sumisimbolo po sa elemento po ng metal. Tapos, syempre, ngayon nga daw po kasi, Year of the Fire Horse, masyado daw malakas ang ngayon, ang elemento ng apoy. Tapos, kulang ang water nga ngayon. Yung isang elemento natin, pang-limang elemento natin, yung tubig. So, kulang tayo ng tubig. Ano ba yung mga pwede natin i-prepare dyan? Yung mga, dyan, pwede pong grapes, mga blackberries, yung mga raspberries, yan, pwede po yan, yung mga black. Pwede po natin i-substitute dyan sa grapes. Pwede po yung mga duhat, kung may duhat kayo. Kailangan hindi naman panahon ng duhat ngayon. Yan, pero pinaka-basic po dyan, grapes lang po, kahit anong kulay ng grapes, yan po sisimbolo po ng water. Yun, So, ganun lang ha, makumari kung tigang, napakasimple. So, pineapple, sumisimbolo po siya ng wood. Ito pong apple, syempre fire. Yung pong metal natin, ang pear. Tapos yung pong kiwi natin, ang earth, kulay brown. Tapos yung water natin, grapes. Yun lang. Kompleto na po yan ha, makumari kung tigang. Tsaka huwag kayo masyadong bumili ng napakarami. Yung mga sinasabi nung araw na 12 daw ng prutas ng kasaganaan daw, yung fruit basket natin, kailangan daw yung kompleto. Baka daw kasi pag hindi daw kompleto, mamalasin daw tayo. Kulang daw yung swerte. Hindi totoo yun. Ngayon po, practicality na lang po ang kailangan natin, sundin natin. Kung wala naman tayong budget, nagagastusin para sa mga prutas na yan, ang importante lang naman po, meron lang tayong na-prepare, na ihanda, na kahit kaunti lang po, na pagsasaluhan natin ng ating mga, yung pamilya natin, para tayo, kumbaga, hindi naman po yung sinasabing walang-wala talaga. Para kasi pag sinabi nga pong wala tayong i-prepare, parang wala kang kapera-pera, parang hindi ka man lamang naghanda man laang, o nag-atikha man lang kahit kaunti. Diba? Kaya, yung iba kasi may ganyan, tinutulugan lang ang bagong taon. Nako, huwag niyong gagawin yan. Yung tutulugan niyo yung bagong taon, sasabihin niyo, naku, lilipas din yan. Huwag ganun ha, makumari ko tigang. Mag-celebrate tayo. Welcome natin yung pagpasok ng bagong taon. Diba? Dapat ka, magpepe pa nga tayo ng mga yung lapyoka na bonggahan. Yan, magpepe tayo ng yung mga mahabang pagkain, mga pansit, spaghetti, noodles, ganyan. Kanin, syempre maganda kayo dyan. Yung mga karne, yung mga baboy, yan, kailangan natin yan. Mga ham o salad, mga macaroni. Nako, favorite ko yan. Hindi na mawala yan sa menu ko pag bagong taon. Macaroni salad, chicken macaroni salad, yan, caldereta, minudo, kung nagluluto dan, barbecue. Tapos kailangan may ham, mayroong queso de bola, yan, may prutas, mayroong mga tatamis, may mga chocolates yan. Okay nga, pinabili nga ng mga chocolates ha, napakarami ko nang nabiling chocolate para i-prepare ko na sa lamesa. Tapos yung mga malalagkit, yan, mga tikoy, kailangan may handa kayo yan, yung mga kakanin, yung mga malalagkit, mga palitaw, ganyan, para lumilitaw daw, tumataas, yung para yung nagiging saganang-sagana, bilo-bilo, magluto kayo niyan. Para talagang kayo dagasain ng sinasabing swerte sa bagong taong 2026. At yan na nga, mga prutas. Huwag kayo magpapawala niyan, lalong-lalo na po yung kiat-kiat. Kasi napakainam po niyan, yung magpagulong kayo ng 9 na pirasong kiat-kiat sa pintuan po ninyo, papasok po sa bahay po ninyo kasama ng mga barya. Yan, sa bagong taon, yung pagpasok po ng 12 o'clock ng bagong taon, nagpuputo ka na, magpagulong na kayo agad ng kiat-kiat sa mga pintuan po niyo. Tapos yung ubas, eto, diba sabi ko sa inyo, kayo din po yung magsasabit ng ubas sa pintuan po niyo. Isang lang kayo na ganyan. Dati po kasi 12 pieces lang po yan. Kaya lang po yung mura ngayon ng ubas ha, 140 na lang 1 kilo. Nakasarap Ang dami po ubas ngayon na, makumalit kung taga saan gagaling yan. Ang mura. Isang araw, 140 na lang 1 kilo. Ang dami na. Yan. Maglagay kayo
Dati nung last year, 380 ang isang kilo nung ubas. 380, 450. Ngayon 140 na lang. 180, pinakamataas na yun. 180. Isang kilo na. Oo. Ah. Magsabit kayo ng ubas sa mga pintuan po ninyo. Yan. Sumisimbolo po yan ng prosperity and abundance ang pagsasabit po ng ubas sa ating mga main door. Tapos, kukunin siya after 7 days. Ayan yung siya matuyo dyan. Tapos, kunin nyo siya. Yun. Lapyukin nyo kung pwede pa. So, ganun lang ha, makumahal kung tinan ako. Huwag na kayo magpaka-stress. Kung kayo pa yung mga wala namang budget, tapos ang mamahal ng prutas ngayon, tapos hindi nyo naman po kukumpleto nga yung sinasabing 12 prutas ng kasaganaan sa fruit basket natin, wag na natin sundin yan. Kasi, ano naman natin, yung nakaugali naman natin na tradisyon na nag-i-evolve naman po sa pagsalubong natin sa bagong taon. Nagbabago-bago naman yan. Yan, katulad nung ating prosperity ball na ginawa nga po, yung very basic lang po yung ginawa natin. Ibig na tayo gumawa yung pangmalakasan na kumpletong sangkap na may mga paper bill, may mga dahon ng laurel, may mga chocolates, may mga may mga itlog, may mga ganyan, may mga iba't ibang mga sangkap pa yung prosperity ball po natin. Pwede po tayo gumawa ng basic na lang, yung pinakasinaunang version po, yung bigas, itlog at barya lang. Pero ako, tinuro ko lang po yung isang pamamaraan po, isang version natin, yung simple version, yung budget bill na tinatawag natin na version ng ating prosperity ball. Pero gagawa pa rin po tayo syempre yung ating regular talaga, yung ating special na preparation po ng ating prosperity bowl. Ang sarap talaga Pag-upgrade talaga. Paborito ko yung grades, kaya lang bawat sa mga may hika ha, mga inuubo. So, ganun lang po ha, mga kumalit ko lang. I-consider nyo po yan, yung 5 elements po ng lucky fruits na yan. Yan lang pong sundin natin. Huwag na po tayo magpa-stress yan. Mag-isip pa ng sobrang daming mga kung ano-ano mga prutas na kailangan natin i-prepare sa bagong taon. Ito na lang po, simple lang po natin. Kahit konti lang po, basta't meron tayo dyan, ipahanda natin sa pagsalubong natin sa bagong taon, okay na po yun. Ang mahalaga po, yung ating positive outlook naman sa pagsalubong nga po sa bagong taon. Kaya ang pinaka-importante naman po dyan, mga kumarit ko i-celebrate po natin ang pagpasok ng bagong taon. Kasama po natin ang ating buong pamilya at tayo po ay masaya. At dapat po, tayo po ay positibo na tayo po talagang makakaakit na ng sinasabing mga blessings na yan at kaswertihan. Para talagang tayo umasenso na. Yung mga sinasabing negative thoughts na yan sa sarili natin nung nagdaang taon, nung mga lumipas na taon, iwanan na natin yan ha, makumari kung tigang. At yun na nga, papasukin na natin yung mga sinasabing positivity at kaswertihan ngayong taon naman ng 2026 para talagang tayo umasenso na. O, di ba? O, ito, 2026 na ha, makumari kung tigang. O, susukto itong aking magic hairband. Hairband putas ito. O, makumari kung tigang, 2026 na. Di ba? Kayo bumili nito ha, para naman medyo kayo ganaganahan naman. Magsuot kayo nito, yung mga ganito. Maraming nabibili ng ganito kasi 30 pesos lang naman to. Meron pa 20 pesos lang ito Sa iba nga, 20 lang ito. Oh, 2026, i-welcome natin siya para talaga tayo sweaty na. Oh. Ay, hindi kayo lagi minamalas. Nako po. Oh, so yun po, mga kumarin ko sana may napunta pa kayo mga bagong idea at kalaman sa pag-akit na naman ng mga bagong kaswertihan, lalong-lalo na ngayon, nasasalubong tayo sa pagpasok ng bagong taong 2026. Oh, Happy New Year mga kumaritong tigang!